kasama sa ating pansariling panalangin, itulog po natin ang mga sumusunod. Ang ating mass sponsor sa gabing ito, Barangay St. Peter's SK Council, at pabilisang paggaling nina Irene Martinez, Emmanuel Navarro Jr., at para sa panalangin para sa kaluluwa nina June Castro, Emmanuel, Leticia, Benedicto, and CJ Navarro, Captain Abelardo and Victoria Ofelia Garcia, Manuela Radillo, Angela Barreiro, and Berlinia Razzi, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Magandang gabi mga kapatid. Ngayon po ay Huwebes, ikalawang linggo sa karaniwang panahon, at ating timpong pinagdiriwang ang kapaskang pistahan ng Santo Niño de la Loma. Ang ating tagapagmisa ay si Reverendo Padre Fred Christian Narvasa. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat umanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagloob ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, lubusang maililigtas ni Jesus ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus, kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus at iya'y pang magpakailanman nang ihandog niya ang kaniyang sarili. May mga kahinaan ng mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak, banal, magpakailanman. At kung ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan,
Ito ang buod ng aming sinasabi. Tayo'y may dakilang saserdote, nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya'y naglilingkod doon sa tunay na dakong banal, sa toldang hindi itinayo ng tao, kundi ng Panginoon. Tungkulin ng bawat dakilang saserdote ang maghandog ng mga kaloob at mga hain. Kaya't kailangang ang ating dakilang saserdote ay mayroon ding ihahandog. Dito sa lupa, hindi siya maaaring maging saserdote, sapagkat mayroon ng mga saserdoteng naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ang kanilang paglilingkod ay anino lamang ng nasa langit, sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na itinagubilin sa kanya ng Diyos ang ganito: gawin mo ang lahat ng bagay ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ngunit ang paglilingkod kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yabang siya'y tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti, sapagkat nasasalig ito sa lalong mahalagang bagay na ipinangaral. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong katawan. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinigin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundin iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumapit sa iyo'y dulutan ng bigaya't ganak na walang kapantay. Bayaang sabihin, ang poon ay dakila, nang nangaghahanga, maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo po. Alleluia, 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 alleluia. Pinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem at sa Idumea, sa ibabaw ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon. Nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus, nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masasamang spirito na makita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At may silang pinagbawalan ni Jesus
ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sipo mo na po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. According to survey, may iba't iba pong dahilan kung bakit daw lumalapit, bakit po tayo lumalapit sa ibang tao, no? Bakit po tayo lumalapit sa ibang tao? Meron pong top 4 na sagot, no? Meron pong top 4 na sagot. So according to survey, may mga dahilan o ibang dahilan kung bakit tayo lumalapit sa ibang tao. Meron daw pong top 4 na sagot. Ano po sa tingin niyo yung sagot? Bakit tayo lumalapit sa isang tao? Actually, yun po yung top 1, no? Yun po yung top 1 na sagot, no? May kailangan. Yung iba po, magtatanong, isa po may sasabihin, yung isa may ibibigay. No? Pero yung top 1 na sagot, lumalapit daw po tayo sa isang tao kasi may kailangan tayo, no? At madalas, ang ganyan din pong gawain o ang ganyan din pong pag-ugali ay nagagawa rin natin sa Diyos. Ang ganyang pag-ugali, ang ganyang gawain, nagagawa rin natin pagdating sa Diyos. Marami po sa mga tao, ang lumalapit lamang sa Diyos dahil may kailangan. Pero pag wala na pong kailangan, hindi na lalapit. Hindi na lalapit. So sa ating pong Ebanghelyo ngayon, narinig po natin na marami pong mga tao sa iba't ibang ibayo ng Israel na malaman po nila na si Jesus ay nagpapagaling ng mga may sakit. Aba, bigla siyang tinagsa. Biglang nagpuntahan ng mga tao para makalapit sa Kanya. At sobrang dami po ng tao ay kinailangan pa pong sumakay ni Jesus sa bangka para makalayo sa kanila. Pero bakit po nagbubugan ng mga tao sa Kanya? Dahil may kailangan sila. Pero wala namang po masama na lumapit kay Jesus dahil may kailangan. Pero nakakalungkot po kasi hanggang doon na lamang ang ginagawa nila. Lalapit lang sila kapag may kailangan. Pero kapag wala na pong kailangan, hindi na sila lumalapit kay Jesus. Hindi na sila lumalapit kay Jesus. Malayo-malayo po sila doon sa mga binanggit na demonyo, no? Nandito po sa ating pong Ebanghelyo ngayon. Buti pa po yung mga demonyo, nung nakita daw si Jesus, aba, talagang nagpugay pa sila, no? Ikaw ang anak ng Diyos. Kinilala yung pagka-Diyos ni Jesus. No? Pero yung mga tao, no? Nakita lang si Jesus kasi, o nakilala lang si Jesus kasi may kailangan sila sa Kanya. At siguro ito rin po yung maganda rin po itanong sa ating mga sarili, no? Lalo-lalo na po sa ating pong paglapit sa ating Panginoon. No? Ay po ba, ay lumalapit po ba sa Kanya? Dahil may kailangan ng ba tayo? Actually, mapapansin niyo po yan sa pagdarasal at pagsisimba. Mapapansin niyo po yan sa pagdarasal at pagsisimba. Kailan po ba madalas nagdarasal at nagsisimba ang mga tao? Na mas madalas. Madalas po, di ba? Kunyari pag may talagang may pinagdadaanan na problema yung isang tao, talagang halos araw-araw magsisimba. Di ba ba? Halos oras-oras magdarasal. Pero pag kunyari, nakuha na po yung inaasar na kahilingan. Ano ba? Nakapasa na po sa board exam. Hindi nyo na po makikita yun. Hindi nyo na po makikita yun. Kaya kapag kunyari natanggap na sa trabaho, hindi nyo na rin po makikita after nun. Kahit ako po, no? Madalas po kasi kapag nagpimisa po, style ko po talaga, binabasa ko po lahat ng mga mass intention. Binabasa ko po lahat ng mga mass intention. Nandun po yung Thanksgiving, yung special intention, para sa mga may sakit, para sa mga namatay, para po sa mga may kailangan sa buhay, tapos po yung mga sa mga yumao. Madalas po, yung para sa patay, yung para po sa mga special intention, sa sakit o sa kung ano man, palagi po ang dami. No? Ang dami talaga, punong-puno. No? Halos mapuno po yung papel. Pero pagpatitig po doon sa may part ng Thanksgiving, no? Yung mga tibubuang papamisa kasi magpapasalamat, kakunti na. Kasi magbilang niyo po sa isang kamay. Magbilang niyo po sa isang kamay. Isa napapatanong po ako sa sarili ko, gano'n na ba talaga mga tao? Wala mo bang natatanggap na blessing sa araw-araw?
na hindi ba sila magpapasalamat sa Diyos para sa mga natatanggap na biyaya? Hindi ba sila magpapasalamat sa Diyos para sa mga tinatanggap na biyaya? Buhay pa tayo ngayon. Blessing yan. Ba't dapat ipagpasalamat natin sa Diyos yan? Nakakain ka ngayong araw, blessing yan. Ibang tao, di ba? Di ba? Wala kang sakit ngayon. Blessing yan. Hindi ka na-aksidente ngayong araw sa pagmamotor mo, blessing yan. Pero wala eh. Minsan, tayo po, minsan nakakalimutan natin na lumapit rin sa Diyos, hindi lang kung kailan tayo may kailangan. Nakakalimutan natin lumapit sa Diyos para magpuri at magpasalamat. Ikaw, no? Sa iyong paglapit sa Diyos, ano ang iyong kailangan? Dahil ba may kailangan o dahil siya ay gusto mo papurihan? Amen. Magsitayo po ako. Ipinadala ng Ama ang kanyang anak upang pagalingin tayo. Manalig tayo na iinumin niya ang ating buong pagkatao, katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang anak. Sa bawat panalangin ng ating tutugon, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga namumuno, naway may tapang na harapin at pasanin ang bigat at hamon, nagpalagi ang pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Sa mga taong nangangailangan ng tulong, naway huwag nating isara ang ating puso, bagkus higit na maging aktibo tayong lahat na makibahagi sa gawain ni Kristo ng pagpapagaling at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway huwag silang mapagod at higit pa nila silang bigyan ng personal na atensyon at pagkain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga taong mayroong sakit na walang lunas at walang angkop na gamot, naway palakasin sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Sa mga pumanaw, dalisayin nawa sila ng mapagaling na pag-ibig ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, natin kayong idalangin ng ating mga sariling intensyon at kahilingan. Kasama ng mga panalangin at dasal ng mga taong sa ating humihiling ng kanilang dasal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Diyos na mga buhay, tulungan mo kami maipagpatuloy ang gawain ni Jesus na magbasbas at magpagaling upang tunay naming maihagpahayag sa lahat na mabuting balita ang kanyang ebanghelyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po. Puri-puri ka, Diyos, sa mga lumikas na nagutan sa kagandahang loob, narito ang aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay nito para maging pagkain ng bibigay ang buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Puri-puri ka, Diyos, sa mga lumikas sa liputan sa kagandahang loob, narito ang aming may alay
Mula sa katas ng ubas at bunga ng paggawa, ang alak nito para naging inuming nagbibigay ng Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Tayo po tayong lahat. Manalangin mga kapatid upang ating paghahain ay kulugan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha ay pagkalo mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing pinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagligtas niya sa tanan ay nangyari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daradag sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kapiling iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa namang nagsisiyawin ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuri sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang mukha ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinatiis ang usang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ngayon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bawat walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya.
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang lagan sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Santo Papa, ni Elias naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan, kawan mo at pagitapat kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa na San Jose ng kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pupupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa atin ni Jesus. Sa kasalan ni Diyos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo.
Tumayo mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Paglooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalit ang inyong tumanggap sa banal na higing. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkain iyong bigay para kami pagbuklorin ay magkaisa sa pananalig sa iyo. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyo po ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Ama naming mapagpala, patatagin mo sa iyong pagbabasbas ang iyong sambayanan upang makapamalaging malapit sa iyo sa wagas sa panalangin at sa pagsikap ganapin ang wagas sa pag-ibig sa kapwa-tao sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, parangalan mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong buhay. Salamat sa Diyos.